Hey, what's up mga boss, mga nangaral sa lahat. So yun, ang unit pa natin is DA52T Turbo. At may kakaiba sa unit na ito mga boss. At alam to ng mga surplus converter sa Pilipinas. At magsimula tayo dito sa driver side. Ang body construction nito mga boss is same sa DA52 non-turbo at DA62. Sasabihin ko mamaya kung ano ang malaking difference nito sa mga nasabi ko. At ang modo pala nito is 76,884. At napakababa pa niyan sa ganito katagal na unit. So kapag mga mini truck talaga dito sa Japan, hindi masyadong mataas yung udo. Dahil ginagamit lang nila ito sa mga short distance. At ito yung VIN plate niya sa gilid. So ang engine niya is F6A. So alam ko ang nasa isip ninyo is 12 valve to. Pero hindi mga boss, dahil 6 valve engine lang to. At kaklaruhin ko yan mamaya. So ito pala yung production date niya, 1999. Ibig sabihin 24 years ng sasakyan na to. At napaka-goods pa ng kondisyon nito. At dito pala natin makikita ang kanyang chassis or frame number. So ang engine na to is mas nauna doon sa DA52 na non-turbo. Dahil naka 12 valve na yun, ito is 6 valve pa. So same pa rin sila, naka throttle body dahil fuel injected ng sasakyan na to. Ayan, punta naman tayo dito sa kanyang electronic power steering. So same pa rin sa DA52 na normal at DA62, andito yung electronic power steering niya. Yun, at punta naman tayo dito sa kanyang passenger side. Ayan, dito natin makikita ang pagkakaiba mga boss. Although naka F6A yung block niya, makikita natin mga boss, ayun. So F6A yan, hindi lang masyadong klaro sa video. Pero ang cylinder head nito mga boss is 6 valves lang. So ibig sabihin 2 valves per cylinder, 1 intake and 1 exhaust. Ngunit ang cylinder head nito mga boss is hindi sa F5A, kundi sa F6A talaga siya dahil magkaiba. So ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba mga boss. So nakikita nyo ngayon is F5A ang nasa ibabaw, F6A ang nasa ilalim. So makikita mo agad yung pagkakaiba, yung nakabilog. At dito naman tayo sa ilalim na part, mas malaki ang combustion chamber ng nasa baba or F6A kisa sa F5A. Dahil naka 543cc lang ang F5A at 567 naman ang F6A. At makikita rin natin na iba yung forma ng kanyang mga water jackets, kaya hindi talaga pwede gamitin ang cylinder head ng F5A sa F6A block. So mas for that, continue tayo dito. Makikita natin mga boss, meron din siyang fuel pressure relief valve gaya ng mga sa DA64W turbo. At dito titingnan natin yung placement ng kanyang spark plug. Ayan, so naka-cable pa to mga boss, pero wala na tong distributor. So nasa gilid yung kanyang spark plug dahil 2 valves lang to gaya ng mga motor. Nasa gilid yung mga spark plugs. At don't worry dahil naki-big valves naman to. Kaya sinasabi ko kanina na distributorless na to dahil naka-individual ignition coil na to. So ibig sabihin may cam sensor na to na siyang nagde-detect ng spark timing niya. At kung may magtatanong saan ba ang 1, 2 at 3 dyan, so yung pinakauna yung number 1, number 2, number 3 yung pinakalas. Kaya hindi kayo maliligaw sa paglagay ng mga spark plug cables. At dito makikita rin natin sa ilalim na may thermocap na to. At yan, makikita din natin yung bleeder niya sa gilid. At dahil tatanggalin natin tong spark plug dahil i-check natin, so 21mm ang spark plug range nito. So mabilis ang tanggal lang. So ang spark plug pala nito mga boss is the same lang sa F5A engine. So ang nakikita natin sa spark plug reading mga boss is medyo lean yung mixture niya or mas marami yung hangin kisa sa desired mixture na 14.7:1. At itinaas na nga natin yung sasakyan. So ang front brake pala nito mga boss is same lang sa mga DA64. At ang kanyang coil spring is naka-tapered type din. Nakalimita natin makikita sa mga DA64. At dito naman tayo sa kanyang likurang part. So ang drum brakes pala nito sa likod mga boss is the same lang sa mga Suzuki Scram, yung mga lumang unit na legendary na sa Pilipinas. So same lahat ang mga pyesa nito sa kanyang brakes. Kaya hindi tayo mahirapan sa paghanap ng mga parts nito. At dito naman tayo sa part ng ilalim. Ayan, makikita niyo naka-automatic transmission to. At nandito yung turbocharger niya. I think malaki ang turbo nito kumpara sa mga DA64. At iba rin ang kanyang appearance pero same pa rin ang trabaho nito sa isang engine. So gaya ng mga typical na lumang turbo, so naka-vacuum pa yung kanyang wastegate actuator. So sa hindi pa nakakaalam kung ano ang gamit ito yung nagpe-prevent ng overboost. Dahil may bypass yan sa ilalim na nag-open and close. At isa rin sa na-observe ko dito mga boss, wala na siyang heat exchanger or yung intercooler na radiator para mapa-cool down yung hangin na galing sa turbocharger bago pumasok sa kanyang engine. Which is makikita natin sa mga DA64W turbo. At kung may ganito kayong unit sa Pilipinas mga boss, ingat-ingat na rin sa posibleng pagsayad during off-road driving. Dahil iba kasi ang engine support dito, hindi naka-embrace, kaya ingat-ingat na lang. At dito may makikita rin tayong isang oxygen sensor na 4 wires na needed talaga sa mga fuel injected engine. Ayan, so dito sa likod mga boss, wala namang masyadong special dito. So same pa rin. So that's it mga boss. Huwag kalimutang i-share, i-heart at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.